Thank you, Jesus. Rejoice in the Lord. Thank you, Jesus. No. Rejoice in the Lord, because this is the day that the Lord hath made. This is the day that God hath saved us. This is the day that God has given us the Holy Ghost. We are baptized in the name of His most precious name. Thank you, Lord Jesus. That is why we have the reason to rejoice. We have the reason na magsaya. No, because sa lahat ng kasiyahan, ito ang may pinaka-sense. Ito ang may pinakahalaga. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Ang iba ay takot na makaramdam ng kasiyahan. Dahil sabi nila, baka after nung kasiyahan, kalungkutan. No. Pero sa Diyos, when He gave us that joy because of the Holy Ghost, and that joy will be forever, no, a joy unspeakable. No. Pag ang Diyos binigyan tayo ng kagalakan, kasiyahan ngayon, bakit matatakot ka mag-rejoice? No, why not rejoice in Jesus' name? We praise you, Lord. We love you. Thank you, Jesus. No, kahit may ubo-ubo ka dyan, may sipon-sipon, may lagnat-lagnat, may trangkaso, still, we have the reason to rejoice. We have the reason to worship our God. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We may be seated. We welcome our visitors, again, in the most precious name of Jesus. Si Irish Angel Sabilis, tsaka si Prince Ed Sabilis, anak ni Sister Dinah. Mabuti, nakapunta sila. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord. Si Miss Liza Mondares, tsaka si Mr. Isagani Salem. Si Mr. Isagani Salem, siya ay naka-receive ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Si Miss Liza naman, siya yung pinagpipray natin every Wednesday, no, sa kanyang mga biyahe sa Japan, pagbalik, no, ay sinasama natin sa prayer. And thank you, Lord, for giving her time to be with us this morning. Thank you, Lord Jesus. We praise you so much. And for all of us na may mga nararamdaman, good or bad, Lord, you are good. Hindi yan maging rason. No? Kasi pag mayroong kanyan, ibig sabihin, pasok ka. No? You are in. No? Pasok ka sa ngayon. No? Sabi nga ni Brother Remus kahapon, sabi niya, brother, pag sakay ko ng bus, hiya ako. Kasi baka ubo ako ng ubo. Pag sakay niya ng bus, sabi niya, okay naman pala. No? Nagsasagutan sa loob. No? So, sabi nga, pwede bang lagyan ng tono, yung may harmony? No? O, kayo muna, kayo dito. No? Nagpapalitan. But, Lord, thank you so much na hanggat kami ay nabubuhay dito sa mundo, even with the Holy Ghost, and we are baptized in His precious name, in the name of Jesus, we are all subject. No, nasa katawang lupa pa tayo eh. Lahat tayo ay subject sa mga ubo-ubo, sipon, trangkaso, lahat. But sabi nga nila, at the end of the day, Lord, we are always thankful. You still have given us the breath of life. No, na nakakagising pa rin kami ng maayos. Kahit may kati-kati, Lord, okay na yan. No, kasama sa pamumuhay natin yan. No, ang importante, kita natin kung paano tayo hawakan ni Jesus. Lord, we are so thankful, and this morning we're also praying for, Sister Kayla, natuloy. Alas 9 yun, ano? Wala ka pang update? So let us pray na alas 9 kasi yung sabi na matuloy yung operation ni Brother Dennis. Lord, we're praying na maging maayos lang lahat, maging smooth at maka-recover siya ng mabilis at yung kanyang katawan ay maging maayos, no, with all the provisions na inihanda mo para sa kanila. No, Brother Lito, ganun din, no, sa iba pa nating kasamahan. Thank you, Jesus. Yung dating naka-receive din dito sa atin ng Holy Ghost,
yung parang pamangkin na rin ni Sister Presi yun, si Kenneth. No, yung 33 years old, nag-apply sa Bilibid, no, natanggap naman, and then daily routine nila, yung mag-jogging-jogging, kahapon from 4 to 6 a.m., kanilang regular everyday exercise. Pagbalik sa maximum, inatake, on the spot, no, hindi na nakaabot sa ospital, patay din. Doon yung nakastay kanila Sister Presi. Naka-receive din siya ng Holy Ghost, baptized in Jesus' name. Mayroong 2 anak na maliit pa. Yun pala, may sakit pala sa puso. Bawal, pag may ganong kang karamdaman, bawal ka dapat sa mga rigid o mga rigorous na klase ng mga training. Pero ganon pa ang nangyari. No. Say praise the Lord. Let's open our Bible in the book of Luke. Every Sunday ngayon, lahat ng preachers talagang on high alert. No. No, kasi, baka hindi ako pwede. Bakit? May hindi pwedeng hindi sila nakahanda rin. No. Kasi any moment, in the twinkling of an eye, no, baka brother, ikaw muna. Hindi, wag mong sasabihin na hindi ka naka-prepare. No? Dahil buwan-buwan na yan nakahanda. No? So, but again, thank you, Jesus, for giving us the good health. Sa chapter 24, now upon the first day of the week, very, very early in the morning, no, umagang-umaga, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared and certain others with them. So, inihanda na nila yung mga spices na yan. Pampabango kasi yan, no? Piniprepare na nila. May kasama din silang iba, and they found the stone rolled away from the sepulchre. Pagdating, kita nila na yung libingan nila nung panahon na yon hindi kagaya nung mga libingan natin, but their time, yung mga libingan ay talagang outside of the village na yan, sa labas na ng mga village. Tapos yung kanilang libingan, hindi kagaya nung sa atin ngayon, dahil mas unique na sa ngayon, mayroong pinapadala sa outer space, no, mayroong cremation, susunugin, pagkatapos masunog, dudurugin yung buto, ilalagay sa maliit na box, na urn, garapon, o yung iba naman pinapatapon. Yung traditional naman natin ay 6 feet below the ground. Yung iba naman nasa taas na. Pagdating mo naman sa norte, lalo na sa bandang Benguet, Baguio, Abra, no, yung iba nila doon, nasa bakod lang nila. No, kasi traditionally, by their culture, yun nililibing. Mayroon namang nakasabit lang sa mga gilid ng mga yungib. Ano bang yungib? Mga kuweba, yung iba naman sa mga gilid ng bangin. No, so, iba-iba. Sa Mongolia naman, iba rin. Sa Mongolia, mayroong taga-katay. May butcher. Butcher ba ang tawag? May taga-katay ng bangkay. No, yung bangkay, matay yung relative mo, ang gagawin, okay, ibibigay mo doon sa taga-katay. No? Tapos, pagdating doon, ang gagawin, may kunting orasyon, pagkatapos ng kunting orasyon, no, yung gagawin sa bangkay mo, dadalhin doon sa open space, pagdala mo doon, yung mga vulture, paikot-ikot na yon sa taas. Paikot-ikot na sila sa taas, ang gagawin ng butcher, ng magkakatay, pira-pirasuhin yung katawan, tapos ihahagis, no, maya bababa na yung mga vulture, no, wala pang 1 oras, ubos na yung bangkay. No, bakit? Hindi na-decay, no, hindi nabubulok doon yung bangkay, no, kaya kinakailangan pakain na lang. May mga vulture na ang gusto nilang kainin, ginagawa nilang appetizer. Yung buong buto na to, no, yung buto na lang na matitira, isang ganito kahaba, kayang lunukin ng vulture yon. Ganon katindi ang acid niya sa stomach na yung buong buto kaya niyang tunawin. No, hindi sa laman kung hindi buto ang kanyang favorite.
No, but this time, sa kanila ni Jesus Christ, yun, nilibing siya sa parang open hole na bato, tapos may takip na bilog na bato, doon siya nilalagay. And they entered in and found not the body of the Lord Jesus. Pagpasok nila, wala na yung katawan ni Jesus doon. And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, no, masyado na silang nagugulumihanan, na nag-iisip na anong nangyari. No? Pero ang kwento na ito, pagdating sa mga Sadducees, mga Pharisees, mga Romans officials, no, pati sa mga Hudyo, pinalabas nila na si Jesus Christ ay ninakaw lang yung bangkay. No, hindi na resurrect. No, yan ang kanyang pinalabas. It came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, two men stood by them in shining garments. No, pero sa Matthew and Mark, ang na-mention lang dyan ay isang angel. Pero dito sa kay Luke, dalawa ang nakatayo. No, one in the tomb and the other on the stone door. No, complete account itong kay Luke. And as they were afraid, and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead? No, habang sila ay nagugulumihanan, magulo ang isip, ano bang nangyari? Bakit ganito? No, bakit nawala diyan yung katawan ni Master? Our Lord, saan napunta? Biglang sabi nung dalawa, bakit hinahanap nyo, no, ang buhay diyan sa mga patay? You know? So we pray for a while, Lord. We are so thankful, Jesus, for giving us always this opportunity, giving us the good health to be in church always, Lord Jesus. In sickness or in health, we are committed to serve you, Lord Jesus. Thank you so much for the breath of life that you've given us every day. And again, today, may mga kapatiran, brethren, kasamahan tayo, Lord, that they are in sickness, may mga karamdaman. Lord, you touch their bodies, touch our bodies, and it shall be healed in Jesus' name. Remember also, Lord, yung kay Brother Dennis this morning. Be it into your name, Lord Jesus. Thank you so much for the visitors that you've given us this morning. And we pray that they can all receive the Holy Ghost in Jesus' name. Bless your word, Lord. Bless your word. We love you. We praise you with all humility. Anoint your word, Lord, in Jesus' name. Amen. So, basahin natin diretso muna. He is not here. Wala siya rito, but is risen. No, siya ay nabuhay, bumangon. Remember how He spake unto you when He was yet in Galilee. No, alalahanin ninyo kung ano ang sinabi niya nung doon pa kayo sa Galilee, saying, The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and the third day rise again. No, ang anak ng tao ay kailangang dalhin, i-deliver sa mga kamay. Talagang matindi, ng makakasalanan ng mga tao. Siya ay ipapako, and the third day siya ay muling mabubuhay. Siya ay ipapako dahil sa mga makasalanan na tao. No? At yung pagpapako niya ay para sa makasalanan na tao. Pero ang nagdala sa kanya sa pako ay yung makakasalanan, o nagdala sa kanya sa cross yung mga makakasalanan na tao. No? Grabe ang tao, madalas ang tao makarealize man, huli na ang lahat. No, yung bang huli na. Natanggap na natin yung dapat nating matanggap, no, sa ngayong buwan na ito, o ngayong no, sabi nga nila, pag natanggap daw natin yan, i-relax muna natin. No? yung mga bonuses na yan, pag natanggap daw natin, huwag kang magkaroon ng panic attack. No? No? Kasi nung natanggap, nagkaka-panic attack, anong gagawin ko rito? No? Ay, ano na yan? Araw-araw na yan, may kakatok, may tutunog, Lazada, Shopee. No? No, araw-araw may kakatok sa gate, may Lazada, may Shopee. Ang sabi nga nung mga financial expert, pag nahawakan mo na yan, relax muna.
No, hayaan mo muna dyan na uminit. Amoy-amuyin mo muna. Thank you, Lord. Thank you. No? No, wag mo nang magmadali. Wag ka agad-agad na bitaw kasi sabi niya, palipasin mo muna ng ilang linggo para makapag-isip ka na anong gagawin mo dyan, anong gagawin. No? Kasi sabi nga ng iba, kamusta ang ano mo, ang bonus mo? Sabi niya, dead on arrival. No? No? Dead on arrival. Sabi nung isa, mas matindi nga yung akin, dead on the spot. No? Jokingly aside, no kasi pinaghirapan natin yan, relax lang muna tayo. You know? So, and they remembered his words, verse 9, and returned from the sepulchre and told all these things unto the 11 and to all the rest. Verse 10, it was Mary Magdalene and Joanna and Mary the mother of James, and other women that were with them, which told these things unto the apostles, and their words seemed to them as idle tales, and they believed them not. No, kasi imposible ito. Nung kinuwento na nila, kung ano ang nangyari, base sa kanilang nakita doon sa sepulchre ni Jesus Christ, doon sa libingan, sabi nila, wala na doon. At saka mayroon kaming nakitang dalawa, nagsabi sa amin, bakit nyo hinahanap yung buhay dito sa mga patay. Nung kinuwento nila, sabi ng mga apostles, ng mga nakarinig, sabi nila, walang kwenta yung pinagsasabi nyo. Gumagawa pa kayo ng kwento, that is nonsense. Wala. Sino ba naman ang maniwala? Kahit siguro naman sa atin, sino ang maniniwala? Then arose Peter and ran unto the sepulchre, and stooping down, he beheld the linen clothes laid by themselves, and departed, wondering in himself at that which was come to pass. Verse 13, dito tayo mag-concentrate. And behold, two of them went that same day to a village called Emmaus. Two of them. Ang sabi dito mga kapatid, ang isa pinangalanan, which was Cleopas, the father of James the Less, and husband of Mary, the sister of Mary, yan si Cleopas. The other one is not known, but many ancient and modern men hold that it was Luke himself, who was one of the 70, and the reason he did not mention himself was that he was the writer of the story. Pero mayroon din ako nabasa, ang sabi, baka daw si Mary. Pero very probable na ito ay si Luke. At saka hindi niya nilagay pangalan niya kasi pinagalitan siya ni Jesus dito. Silang dalawa sa kanilang ginawa. Two of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about 80 furlongs. That was 11 kilometers away from Jerusalem. So may kalayuan. Siguro mula rito yan hanggang saan? Loton. Mula rito hanggang Sandigang Bayan, ganyang kalayo. So hindi naman siya kalayuan kung nakakotse ka ngayon. Pero during their time, lakarin nila, malayo-layo na yan. Lalakad ka. Silang dalawa, and they took together of all these things which had happened. So habang naglalakad, pinag-uusapan nila kung ano itong nangyari mga nakaraang araw regarding sa kanilang master, na dinala ng mga sinful men, pinako sa cross, yung master na inaasahan nila na siyang magliligtas sa kanila na matay na, at sila ay malungkot sa pangyayari, at sa kanilang paglalakad, hindi sila masaya. Nagugulumihanan, sila ay perplex. Ang dalawang malungkot, Brother Roland, pwede kang tumayo. Request lang natin. Yung mga bagsak ang balikat, yung mga bigong-bigo, paano maglakad? Nakaganon ba yan? Hindi. Sigurado, nag-aakbayan pa yan. Anong nangyari sa master natin? Sabi ko, pinangakuan pa tayo na ganito. Tapos sabihin naman ni Brother Roland, oo nga, Brother Sam.
No? Thank you, Brother Roland. No? Yung punto, pareho kayong naglalakad. No, sabi nga sa Biblia, the two will not walk together unless they agreed together. No, hindi mo pwedeng palakarin niya na hindi sila agree sa kung saan sila lalakad. But during this time, yung kanilang paglakad ay may kalungkutan, may balisa, troubled mind, negative, lahat dahil sa kanilang master na kanilang inaasahan na siyang magliligtas, maraming pangako, tapos ganun ang nangyari, pinako sa cross, and after that, no, hindi pa nila alam kung anong sunod na mangyari. Verse 15, and it came to pass that while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. Habang silang dalawa ay naglalakad, remember, 11 kilometers. No, sabi dito, naglalakad sila and they talked together. No. No, nagpipiti party silang dalawa. No. No, ganon ang nangyayari. Parehong depressed, parehong malungkot, parehong thought ang tumatakbo habang naglalakad silang dalawa, 11 kilometers, no, sapat na yon para lahat ng negatives, lahat ng kalungkutan, no, na pwede nilang ilabas nilang dalawa. No, malayo yung 11 kilometers. No, tayo naghahabol tayo ngayon na maka 6,000 steps every day. No, para maramdaman natin yung exercise na yan. No. So we pray for a while. Hindi pa tayo nag-pray, ano? Ano? Naninigurado lang ako kasi no, the title of our preaching, no, familiarity in God's ways. No, familiarity in God's ways. Dapat ang title namin ni Brother Roman dito, The God of Conversation, pero pinalitan namin. Ang gawin nating familiarity in God's ways. Ayan silang dalawa naglalakad, oh. Ito, no? Yan, naglalakad. Sino ba yan? Si Brother Raymart yung matangkad, at saka, you know. But their eyes, ang ginawa ni Jesus, grabe, ano? Habang sila naglalakad na dalawa, ang description dito, they communed together, they talked with each other, they reasoned together, nagtatanungan sila sa kanilang sarili, nagpapalitan ng kuro-kuro about Jesus Christ, kung ano ang nangyari. Jesus himself drew near and went with them. Habang silang dalawa, naglalakad doon, biglang may dumikit sa kanila at sumabay sa paglalakad. Sa tindi ng kanilang kaisipan, hindi man lang sila lumingon at magsabi, sino ka para sabayan kami? No, dahil busy sila sa kanilang kaisipan na hindi sila makawagawa. Basta pre, tayo magkwentuhan lang pre. Oh, no, wala, bigo tayo sa nangyari sa master natin. No. But their eyes were holden that they should not know him. No. May mga takip yung kanilang mga mata, may cover. No. Pero si Jesus Christ can appear and disappear at any moment. No. Pwede siyang gumawa ng mga miracles, pwede siyang magpakita bigla, pwede siyang magpalit ng appearance, anything He can do. Kaya niyang gawin, and this time, dumikit si Jesus Christ, sinamahan sila na naglalakad. No, hindi man lang sila nagtatanong kung sino ka, ano pangalan mo. No, basta bigla lang may sumasabay. Ugali talaga ni Jesus na sumasabay. No. Remember Shadrach, Meshach, and Abednego. No. In the time that they were troubled, sa time na kailangan at doon mismo in their troubled, ano ang ginawa ng Diyos? Sinabayan din sila. No. It is an assurance for us, mga kapatid, that every time we are in these situations, naguguluhan, magulo ang isip. No, anong ginagawa ng Diyos? Bigla lang siyang mag-a-appear. No, bigla lang siyang magpaparamdam. No, bigla lang siyang sasabay sa sitwasyon natin kung ano yan. At ano ang sabi? No, makikinig lang naman muna ang Diyos eh. No? He is more than willing to listen, pakinggan kung ano ang mga hinaing natin sa buhay.
No, yung bang, sige anak, ilabas mo lahat. No, nabibigo ka na ba? Parang wala akong nagagawa sa'yo. Sige, ibuhos mo lang lahat. Mamaya na ako mag-remind sa'yo. No, kung ano ako sa'yo at kung ano na ang mga nagawa ko sa'yo. No, kasi masyado ka nang nakafocus dyan eh. No, tapos, ikaw nakafocus sa ganyang bagay, tapos meron ka pang kasama. No? Kapariho rin ang isip mo, ng isip natin, na nagpapalitan kayo ng ganong klaseng thinking na ang dating, ang Diyos natin parang walang nagawa sa buhay natin. And he said unto them, what manner of communications are this that you have one to another as you walk and are sad? No, so sumagot na si Jesus Christ, nakisali sa usapan. Sabi niya, anong klaseng usapan, anong klaseng communications itong inyo, no, na nagpapalitan kayo, nagtatanungan kayo, at saka ang countenance nyo, mga mukha ninyo, masyadong malungkot. No? Tinanong pa sila ni Jesus Christ, yung taong malungkot, hindi mo yan may tago. Yung taong masama ang loob, yung taong may hinanakit, yung taong may galit, yung taong naiinis, hindi niya may tatago ang mukha niya. No? Oo, gagawin kong miya. No. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, di ba dapat ginawa mo ito, ganito, 5, 4, 5 reminders na. No. Tapos pakikitaan ka ng mukha na nakasimangot. No. Ano? No. No. Makikita, pag ang tao naman na masaya, kita din. Hindi rin maitago, pero silang dalawa, remember, 11 kilometers na lakaran. No, lahat ng pwede nilang makalkal na klase ng kaisipan para sila lalong bumagsak. No, pag puro negatives na ito, sasabay na yung katawan. Kahit wala kang sakit, no, what a man thinketh, so is he. No, kahit wala kang sakit, dumikit ka lang sa may virus. Wala ka pang naramdaman, ang isip mo, mas malala ka na kaysa sa kanya. No, 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 it's all in the mind. No, no, lahat pwede nang ganun ang mangyayari. That is why, no, napaka-destructive nitong klaseng, no, at saka sa umpisa pa lang, no, yun din ang yung power ng communications, yung power na yung bang, no, kaya tayo nag-o-observe din eh. No, pag ikaw nilalapitan lagi at ang kwento lagi puro negatives, lumayo ka na dyan. No, pag ang kwento laging negative, ganito, tapos ang kwento lagi, alam mo ba, yung ano natin, kung gaano siya kasama, lumayo ka na dyan. No, kasi maya-maya, ikaw bagsak ka na rin. And one of them, whose name was Cleopas, answering, said unto him, art thou only a stranger in Jerusalem? Kinausap din naman nila, no? Na ikaw ba ay dayo lang sa Jerusalem at has not known the things which are come to pass there in these days? No, hindi mo ba alam kung anong nangyari, mga nakaraang araw, nangyari sa Jerusalem, may mga ipinako doon, no, doon sa Calvary, sa Golgotha. Sabi niya, ikaw ba ay dayo lang? No. Paano hindi nila na-recognize si Jesus Christ? No, nag-iba ba ng anyo si Jesus Christ? No, nag-iba ba ang appearance niya kaya hindi siya ma-recognize kaagad na siya yon? You know? And he said unto them, what things? Sabi mo, kung sa Ilonggo pa, nagpakuno-kuno pa si Jesus Christ. No, nagmaang-maangan pa. Sabi niya, anong mga bagay? No, yung ano ang mga nangyari? And they said unto him, concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty indeed, and word before God and all the people. No, tungkol kay Jesus Christ na Nazareno, no, a prophet, propeta, no, mighty sa gawa at sa salita sa harapan ng Diyos at saka sa lahat ng tao, and how the chief priest and our rulers delivered him to be condemned to death and have crucified. No, because they believe that Jesus Christ will, no, dahil ang paniwala ng mga Hudyo, that time will come, babalik siya rito, at sa pagbabalik niya, no, in a kingly robe, yun ang gusto nilang makita, at ang darating na yun ay yun ang talagang magsisave sa kanila from the oppressions of the Gentile world,
during their time, mga Romans, pero ang nangyari, hindi na-fulfill yung kanilang gustong mangyari, na yon ang way paano dumating si Jesus Christ. Dahil ang pagdating ni Jesus Christ, ano ang nangyari? With all humility, at anong naabot ni Jesus? Lahat ng sufferings. Yon ang kanyang inabot. Nadismaya ang mga Hudyo. Anong ginawa nila? Wala ka pala eh. No? Hindi mo na-met yung expectations namin. So anong gagawin namin sa iyo? Daling ka namin sa cross. No? Ipako ka namin doon. No? Hindi na-fulfill ang kanilang mga hopes, ang kanilang mga ambitions. No, that is why, anong ginawa nila? Dinala nila si Jesus Christ sa cross. No? Ano ang sabi? But we trusted that it had been He which should have redeemed Israel. And beside all this, today is the third day since these things were done. No. Yeah. And certain woman also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre, and when they found not his body, they came saying that he had also seen a vision of angels which said that he was alive. No, kinuwento nila kay Jesus Christ kung ano ang mga sinabi rin ng mga nakakita. And certain of them which were with us went to the sepulchre and found it even so as the women had said, but him they saw not. No, hindi rin nila nakita. Sa verse 25, then he said unto them, no, nagsalita na si Jesus Christ. No, ano sabi ni Jesus? O fools, and slow of heart to believe. No. Nagkukwento kayo, kasama nyo yung, dalawa kayo nagkukwento, kinukwentuhan nyo yung biglang dumikit lang sa inyo, nung kinwento nyo na, tapos sasagutin kayo, O fools. Hindi kaya nagsuntukan kayong tatlo rito. No? No, nagtatanong ka kung ano ang nangyari, kinuwentuhan ka namin, tapos sasabihin mo, kami ay mga mangmang, kami ay mababagal ang puso para maniwala. All that the prophets have spoken, ought not Christ to have suffered these things and to enter into His glory? No? No. Sabi niya, kayo ay mga mangmang, mababagal ang mga puso, no, sa pagtiwala, no, na si Kristo ay kailangan mag-suffer ng mga bagay na ito. No, sa verse 27, and beginning at Moses and all the prophets, he expound unto them in all the scriptures the things concerning himself. No. And they drew nigh unto the village whither they went, and he made as though he would have gone farther. No, palapit na sila sa Emmaus. Sa verse 29, and they constrained him, no, pinilit nila si Jesus Christ na mag-abide, manatili sa lugar na yon. Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent, and he went in to tarry with them. So niyaya nila si Jesus Christ, gabi na, mag-stay ka na lang muna rito. The question is, hindi pa rin nila natunugan, no, na si Jesus Christ ito. No, why, mga kapatid? No, no. Naranasan din ba natin ito minsan? No. Sa dami ng sitwasyon na hinaharap natin sa buhay, with all the troubles, with all the trials na hinaharap natin minsan sa buhay, bago tayo makarealize na ang Diyos maraming nagawa sa buhay natin, matagal, ano? No. Yun bang, ano, lahat na lang, tagal na nating naglilingkod sa Diyos dahil nakafocus tayo sa tindi ng mga troubles, mga problema natin, ano ang nangyayari? Pagod na tayo, but again, we cannot still recognize na ang Diyos pala ay marami nang nagawa sa buhay natin. No? Marami na siyang naitulong sa buhay natin, mga kapatid. Marami na siyang mga nabuo at tayo mga experience na nagawa niya na sa atin, but sometimes, dahil ang focus natin, no, dito sa maling mga bagay, dito sa mga negative side, no, yung bang pagkilala natin sa Diyos parang naglalaho, at dahil dito tayo nakafocus na parang wala siyang nagagawa, no, hindi na nila ma-recognize na yun ay si Jesus Christ ang kanilang kasama. You know, and he went in to tarry with them, and it came to pass as he sat at meat with them, no, ito na.
No, niyaya din nila si Jesus Christ na kumain. He took bread and blessed it and break and gave to them. May mga signature tayo eh. No, yung mga signature moves. May mga mannerism tayo na atin lang. No, sabihin na natin, ako, mayroon. At sabihin na natin yon ay alam na ni Sister Cheryl. Si Brother Norman, may mannerism siya na alam na yan ni Sister Madel. No, bawat isa sa atin, may uniqueness tayo, may peculiarity, may mannerism na tayo lang mayroon yan. At pag ginawa mo yan, kaagad-agad malalaman ng iyong, halimbawa, ng iyong partner, kung sino man yung kasama mo palagi, alam niya na yan dahil ikaw lang ang may ganong klaseng uniqueness o mannerism, no, na ginagawa mo yan palagi. So what happened, nung kinuha ni Jesus Christ ang bread, ang tinapay, ang fita bread, no, yung malapad, no, wala silang burger nun. Yung kanila, pag sinabing tinapay, mga fita bread yon, yung pinalapad na flour, nilagyan ng kunting asin, olive oil, tapos lutuin sa kunting bakal, manipis, yun na yun. That is their bread. No? And blessed it, and break it, and gave to them. No? Lahat yon pinakita ni Jesus Christ. Hindi kayo nadala kanina, so sinabi ko, so okay this time. No, ano ang gagawin ko? No, ipapakita ko mismo sa inyong mga mata na ako ito, no, yung matagal nyo nang kasama na hindi nyo naalala dahil nakafocus kayo sa mga bagay na yan, and gave to them, no, he took the bread, he blessed it, and break it, binigay sa kanilang dalawa, and their eyes were opened, and they knew him. No, may kurot sa kanilang puso nung binigay ni Jesus Christ. Grabe mga kapatid, ano? Pag tinakpan ng Diyos ang mata natin, hindi natin siya talaga maintindihan. No, pag pinakpan ng Diyos ang spiritual understanding natin about the Word of God, about Him, kahit anong gawin natin, kahit marami tayong pera, kahit marami tayong achievements, kung ang Diyos tatakpan niya ang spiritual understanding natin sa pagkilala sa Kanya, lahat ng ito walang magawa. No, lahat ng mayroon tayo walang magawa. No. But because they are familiar, no, sa mga hakbang ni Jesus Christ, the way He break the bread, the way He blessed it, nung binigay, hey, si Jesus pala ito. No, no. Sometimes, mga kapatid, sometimes we forgot kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay natin. Kung kailan nahihirapan na tayo, saka lang tayo makarealize na, Lord, andiyan ka pala. No, tayo, naranasan pa natin yan. No, lapit tayo sa Bombay, no, dahil hindi umuobra, kuha ka dyan sa Bombay, dahil pang tulong sa negosyo, no, 5-6, kuha ka dyan. No, 5-6, kaya 5-6 yan, 20%. Hiram ka ng 500, balik mo sa kanya, 600. No, tapos pupuntahan ka niya everyday, 20-20. No, 20, may maliit ka na papel. No, alam ko ano. Yung maliit na papel na yan, yung notebook, no? Tapos may date yan dyan, okay, ngayong araw, 20. Ngayong araw, 20. Pag hindi ka nakabayad ngayon, kinabukasan, iba na yung, may penalty ka na, yung 20% na yan, no, mabuti sana, okay, for the whole month, hindi ka makabayad, yung 20% ng 500, ganun pa rin. Hindi ganun. Tuloy-tuloy yan. Pag hindi ka nakabayad ngayon, okay, yung penalty mo, dagdag doon hanggat pataas ng pataas, mga kapatid. Ganun ang mangyayari. But their eyes were opened and they knew Him and He vanished out of their sight. Pinakita lang ni Jesus Christ. No? At bigla siyang nawala ulit sa harapan nila. No? Anong kagandahan dito, mga kapatid? Jesus patiently guided the two disciples from hopelessness to celebration. No. Talagang inalalayan sila ni Jesus Christ, intended also to nourish the two disciples' faith to such an extent that they can see Him, His real presence in the breaking
of the bread. No? Sa palagay natin, mga kapatid, urgent itong ginawa ni Jesus Christ. Yes. No, with urgency, may yung bang naghahabol ka sa oras. No, ang ginawa ni Jesus Christ, no, grabe itong Diyos natin eh. No, hindi siya nagpapabaya kung ano ang papel niya sa atin. No? Hindi niya pinabayaan yung dalawa na naglalakad na makulong lamang sa kanilang thinking na ang nangyari parang ang Diyos nila walang nagawa. No? Hindi hinayaan ng Diyos na okay lang kayo dyan. Grabe ang Diyos, ano? Ibig sabihin, kahit tayong dalawa lang, Brother Wilfred, nagkukwentuhan tayo dyan, no? Alam ng Diyos natin. No? Kung ano ang pinag-uusapan natin. No? 3, 4, 5, kahit ikaw lang mag-isa, yung labas ng bibig natin, alam lahat ng Diyos natin yan. And He can appear and disappear anytime. Pero anong kagandahan, mga kapatid, na habang ang dalawa malungkot, balisa sa kanilang iniisip, ang anong ginawa ng Diyos? Urgent ito. Hindi ko hahayaan na manatili sila sa ganitong kaisipan. Sinabayan sila ng Diyos. Yun ang kagandahan sa Diyos natin eh. No? If we are in troubled situations, God is there. If we are in happiness, in joyous moment, He is there. No? If we are in the hospital, He is there. No? Habang nagdadrive tayo, He is there. No? Anything, mga kapatid, God can appear anytime, and God, Jesus, is waiting and being with them patiently. No, sige lang, no, ilabas niyo lahat ng inyong saloobin tungkol sa akin. No, sabay lang siya doon, kwento. Pero anong ginawa? Our God is a long-suffering God. He was patiently waiting for them. No, ginaid niya yung dalawa ng husto, walking to Emmaus, from hopelessness into celebration na siya pala ay buhay talaga dahil lahat ng kanilang pinag-uusapan, hopelessness na. No. How many times, mga kapatid, we are serving God and we are serving God every day and it's not easy always. Hindi madali ang paglilingkod natin sa Diyos. No, maraming heartaches, maraming pigati. No, lahat nararanasan natin yan dahil sa pagtayo natin sa prinsipyo sa Kanya. Yung mga nararanasan natin, lahat ng yan, mga kapatid. And there are even times sa paglilikod natin sa Kanya. Siguro, minsan sa buhay natin, nakaisip na rin tayo, Lord, ayaw ko na. Ako babalik sa church. No, sigurado, naranasan natin yan. No? Dahil sa dami ng rason, no, na naranasan natin sa paglilingkod, pero habang andyan tayo sa moment na yan, walking to Emmaus, anong ginawa ng Diyos natin? Pinabayaan ba tayo? No, wala. No. Papunta ka sa church, lungkot na lungkot ka. Papunta ka sa church, ang dami mong troubles. Ang dami mong iniisip habang papunta sa church. Pero anong nangyari? Pagdating dito, mga kapatid, anong ginawa ng Diyos natin? He always reminded us kung sino siya sa buhay natin at kung ano ang kanyang nagawa. During the time, kahit mag-isa lang tayo, mga pighati na yan, lahat ng mga experience natin sa buhay na pwedeng mag-frustrate, depressing moments, ang Diyos natin nagpabaya. Wala. No. He is always with us, mga kapatid. No, He is always with us, hindi niya tayo pinabayaan at sa moment na yan, siya mismo ang nagre-remind sa atin. Hindi anak, no? Alalahanin mo kung sino ako sa buhay mo. No? Alalahanin mo kung paano ako gumalaw sa buhay mo. No? Kung paano kita proteksyonan, kung paano kita alalayan sa moment na ikaw. No? Ang kailangan lang natin always, kapatid, is reminders kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay natin. No? Ganun lang palagi. No. And thank you, Lord, for being a long-suffering God. No. Hindi ka basta-basta nagagalit, pero pag ang Diyos naman nagalit, no, behold the goodness and severity of God. No. Napaka-long-suffering ng Diyos, pero pag ang Diyos nasagad naman, ano ang sabi niya? The judgment of the Lord will not come speedily, but when it comes, no, it will grind you to powder. No, talagang pulbos. Dito, mga kapatid, mayroong for all of us na kasi siguradong iba sa atin wala namang idea kung ano ang nangyayari sa buong mundo sa ngayon.
Mayroon dito, pasuyo, Brother Roman. Ito, may papakita lang tayo. That God is really watching us. Kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Pwede paulit, Brother Roman. Ito. Ay. Bitiriyorum başkanım. Şimdi bizim konuşmamızı istemiyorsunuz. Ben konuşmamı bitiriyorum ama Sezai Karakoç'un size atfen yazdığı satırlarla bitiriyorum. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Glory to God. Birleşime 20 dakika ara veriyorum. Ito mga kapatid, minsan nakakalimutan natin ng mga tao that God is watching in all of our affairs. No. Every deed, every work, bawat salita, bawat kilos natin, akala natin minsan walang nakatingin na Diyos. No, akala natin, sige, tuloy-tuloy lang yung mga ganung bagay. But what happened? God is the same yesterday, today, and will be forever, and it will be forever. No, what happened, mga kapatid, ito na-share lang din sa atin, ng mga kapatiran din natin. Matindi ang ang kanyang galit sa mga Israelites, and pro-Hamas ito. No, ano ang pinaka last word niya? The Israelites will suffer from the wrath of Allah. No, ang mga Israelites ay talagang paparusahan, magdurusa sa galit ni Allah. No, hindi pa siya nakaisang hakbang. No, ano nangyari? Patay kaagad. No. Herod, tama ba si Herod? Patay kaagad. Jezebel, Ananias and Sapphira. No. God is still the same yesterday and forever. No. Hamunin na natin ang lahat ng klase ng Diyos-Diyusan. Wag lang ang Diyos ng Israel. No? Ibang usapan ito, mga kapatid. No? Hindi ba tayo maniniwala dyan? No? Ay, brother, coincidence lang yan. Dahil sa takbo ng kanyang emosyon, kaya inatake siya sa puso. No? Inatake sa puso. No? God can take away, and He is the giver of life. Yung hininga natin na ito, ayan, yung mga taong pabida sa harapan ng Diyos, nakakalimutan ng mga tao kung sino tayo sa harapan niya. No, we can defy anything, pwede nating hamunin ang lahat, pero pag ang Diyos ng Israel, hinamon mo na, God will not remain in His seat. No. Ang Diyos ay hindi mananatili. Anong sabi niya kay Pharaoh? No, ipapakita ko kay Pharaoh kung sino ako sa kanya. Ipapakita ko kay Nebukadnezar kung sino ako sa kanya. Akala nila may power na sila, may katungkulan, may pera na sila. Akala nila untouchable na sila. At ngayon, hahamunin nila ang pangalan ko. No? No?
Anong nangyari mga kapatid? Hindi pa nakaisang hakbang, bagsak na kaagad. No. And nothing can question God. Nobody can question God. No. All for the glory of God. All for Jesus. And we are so thankful mga kapatid that this God of Israel is our God. No. No. Ito mga kapatid, no. No. Hindi tayo nagmamalaki na nagmamayabang na parang sino tayo, but we are always ungrateful to God na Lord, talagang totoo ka sa mga salita mo. And you are the same yesterday, today, and forever. No. Ibang issue na kasi pagdating sa Diyos. No. Nobody can take the glory. No. Walang pwedeng kumuha sa glory na yan. Pwede, magkamali man tayo ng ibang bagay, pero pag ang usapan na yung glory, kukunin natin, Lord, no, kaya ko na dahil sa abilidad ko ito. Lord, dahil may impluwensya ako, tapos tayo dyan. No. At ang Diyos ay hindi mananatili sa kanyang upuan na parang wala lang mangyari. No, dahil nangyari na yan doon mga kapatid sa langit. No. No. Ito mga examples na yun, Lord, talagang totoo ka pala sa mga salita mo. No. Akalain mo, no, kakatapos lang, ang sabi nga ng isa na nag-comment, no, ang sabi ng nag-comment na isa, sabi niya, ano ba yun? God is not rude. No? Pinatapos pa siya ng Diyos na mag-speech. No? Para, no? Sabi niya, God is respecter of person. No? No? Anong ginawa ng Diyos? No, God is very polite. Pinatapos muna siya magsalita and then this happened. No? Biglang bumagsak, mga kapatid. No, we can do many things before God. Nagkakamali tayo. Pero ang always reminder sa atin that we are not God. No, we are under His grace and His mercy. And we are always thankful to God that, Lord, thank you for opening up our understanding, our minds, that you are God and we are nothing before your eyes, Lord Jesus. And we are so thankful for your grace and your mercy. And we are so thankful, Lord, that you are, yung sabi nga namin, nag-uusap kami kanina ni Brother Ed. Sabi ko, ibang klase to, Brother Ed, ano? Akalain mo yung, no, ang mga Israel, pasaway, hanggang ngayon, hindi pa nila ma-acknowledge that their God is Jesus Christ. Pero pagdating na sa ganitong klaseng sitwasyon, no, their God will be their God. No, sabi nga ni Brother Ed, ganun, Brother Sam, no, pag ikaw na magulang, sabi niya, kahit ganun kapasaway ang anak mo, pag nakulong yan, papiyansahan mo pa rin. Ganun ang turing ng Diyos sa mga Israelites. Kahit gaano kasama, gaano kapasaway, ang turing pa rin ng Diyos, hindi, mga anak ko yan . No. Pero yung importansya na binigay niya sa mga Israelites, Lord, we are Gentiles, and we are so thankful na kung ano ang halaga ng mga Israelites na binigay mo rin sa amin. And we are so thankful, Jesus. But with all those things, Lord, hindi kami nagmamalaki. No, because we are under His grace and your mercy. No. Pero tayo na mga tao, nakahawak lang ng kunting kapangyarihan, kunting yaman. No. Nakakalimutan natin minsan. No, kasi tayo laging nakafocus sa hanap buhay natin. Tayo laging nakafocus sa kung anong mayroon tayo. No, si Tina Turner may insurance. Legs niya yung insurance niya, no? Si Jennifer Lopez, ang insurance yata dito niya. No? Kami wala kaming mga ganyan . No, wala tayong mga ganyan. No. Lagi mga kapatid, ang focus natin ng mga tao, lahat laging laman. No, kabuhayan, lahat ito lang. No, bahay natin, lagyan natin ng insurance. Kotse natin, lagyan natin ng insurance. Health natin, lagyan natin ng insurance. Pero lahat ng ito, negosyo natin, lagyan natin ng insurance. No. Pero nakakalimutan natin ng mga tao, ang kaluluwa ba natin insured na? No? Yun ang nakakalimutan natin. Lord, anytime, anything can happen. Anywhere can happen. No. Lord, pag nasunog yan, pag ang kotse ko nasira, dahil may insurance, mapapalitan. Lord, ang bahay, negosyo, pag may insurance, magagawa ng paraan.
Pero nakakalimutan natin ng mga tao, Lord, pag ako nasagasaan, ako namatay, insured ba ang kaluluwa ko? Lord, am I insured? Am I assured? No? Pagdating sa kaluluwa ko, minsan nakakalimot tayo niyan. But we are always, Lord, we are always grateful. No? Na ngayon pa lang, you secure our soul, you secure our salvation, you have given us the Holy Ghost. We are baptized in the most precious name of Jesus. No? Kasi minsan nakakalimutan natin. No, yung laging nakafocus tayo dyan, no? Akalain mo yan. No? Pag nagkaroon lang ng gasgas yung legs ni Tina Turner, $1 million. No? Akalain mo yan, tayo wala tayo niyan. No, no? Ibang klase mga kapatid. Pero nasaan ngayon si Tina Turner? No, 6 feet below the ground, cremation. No, ganon. No, patunay that everything will come to dust. No. But for us, na wala naman tayong insurance physically, wala naman tayo kung anong klaseng mga insurance na mayroon tayo dyan, no, wala nga tayong may pagmalaki sa Diyos. Lord, kita mo tong legs ko, ang daming barikos, oh. Ang daming kung ano-ano. No? Pero anong sabi ni Jesus? Huwag mong problemahin yung barikos mo. Huwag mong problemahin kung anong itsura ng mukha mo because time will come, your mortal, your unglorified body, no, babaguhin ko yan. No, para ipakita sa iba na nagmamalaki na parang sino sila. Ikaw na wala. No, ikaw na kinahihiya mo yan. Time will come. I will glorify that body. No, I will immortalize that body. When the rapture comes, mga kapatid, Lord, we are so thankful, Lord Jesus. No, God is always good to us. No, with all the patience na ginagawa niya sa atin, imagine natin mga kapatid kung tayo itong dalawa na ito. No, 30 years, 25 years, 15 years, 10 years ka nang naglilingkod sa Diyos. Tinamaan tayo ng sitwasyon na mahirap sa buhay. No. Tapos 10 years, 15 years ka na sa church, tapos bigla kayong naglalakad na dalawa dyan na parang walang nagawa ang Diyos sa buhay natin for that 15, 20 years, for 5 years, 1 year. No? Parang walang nagawa ang Diyos sa atin. Lahat ng kwentuhan natin, lahat negatives, lahat ng kalungkutan, lahat ng pag ganun ang kasama mo sa buhay, everyday kalungkutan, ang problema, kung nakapirma ka na. No? Ang problema, no? Wala ka nang kawala. No? Pero anong ginagawa ng Diyos, mga kapatid? No? Minsan, papunta pa lang sa church, pag alis mo pa lang ng bahay, depressed ka na. Minsan, pag alis mo pa lang ng bahay, parang ayaw mo nang pumunta sa church, ang dami ng takbo ng isip natin. Pero anong ginagawa ng Diyos natin? Papunta ka pa lang sa church, ang dami namang makikita sa paligid na pinaparealize ng Diyos sa atin. O, tingnan mo yan. No? Siya, ganyan ang sitwasyon ngayon. Ikaw, tingnan mo. No? Nakabarong ka pa, nakakorbata ka pa. No? Ayun, tingnan mo, taong grasa. No, masaya na siya sa kinakain niya na panis. Masaya na siya sa kung ano. Ikaw, nakailang kape ka na sa buong araw. No? No? Minsan nakakalimutan natin. No? No? At anong gagawin ng Diyos natin? No? I-remind niya tayo palagi na anak. No? Hindi ko bang kaya? No? At ito mga anong ginawa ng Diyos, mga kapatid, nakakalimutan lang natin minsan paano gumalaw ang Diyos sa buhay natin. No? At bago tayo makarealize, napalo na tayo ng Diyos minsan. No? Yung bang, kanina ko pa kasi sinasabi sa no, kanina ko pa pinapakita kung wala ka pa rin, hindi ka pa rin kasi anuin mo dyan. No, kanina pa, hindi ka pa rin nakaramdam eh. No, dahil nakafocus tayo masyado sa sarili nating buhay. Sa sariling kaisipan. And their eyes were opened, sa 31, and they knew him, and he vanished out of their sight. No, sabi ni Jesus, sapat na ito. Ipakita ko lang sa inyo ito kung paano ako gumalaw na hanggang ngayon ganun pa rin. Kasi pag nakita nyo ito, kayo na mismo makarealize na ako yun. No? Dahil sa pagsama natin for 3.5 years, for 4 years, nakita nyo na kung paano ako gumalaw. Everyday kasama nyo ako. Nakita nyo kung paano ko hatiin ang tinapay. We have seen
our God kung paano siya gumalaw dito sa pulpit. In our prayer meetings, nakita na natin kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. No, ilang weeks mayroon sa loob ng a year, 55, 54, 52. No, 52 weeks. No, every Wednesday we came to church, every Sunday we came to church. No, may mga iba pang mga araw, nakita na natin lahat ng diyan, mga kapatid. Marami sa atin ang ilang beses nang bumalik sa ospital. No, sa taong ito. No, ilang beses may sakit, ilang beses nakahiga, ilang beses muntik nang madisgrasya. No, pero anong nangyari, mga kapatid? Every time mayroong ganong happenings, kitang-kita natin kung paano tayo damputin ng Diyos dyan, mga kapatid, at ilagay sa ayos ang ating sitwasyon. No, He is with us. Ginawa niya yan kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Ginawa niya yan kay Daniel. Ginawa niya dito kay sa two men, kay Cleopas and kay Luke. And until now, God is still doing the same thing. No? Ginagawa pa rin niya sa atin. No? At huwag nating gayahin yung dalawa na ito. Na Lord, gusto naming makita kung paano ka gumalaw sa buhay namin at gusto naming maintindihan na pamilyar na kami sa mga galaw mo. Lord, maglalakad muna kami ni Brother Roland at mag-uusap ng kapighatian para lang malaman namin na andyan ka. No need. Hindi na kailangan. He vanished out of their sight and they said one to another. Nag-usap sila ulit. Talagang pareho sila ng kaisipan. Did not our heart burn within us? Para silang inaapuyan sa kanilang experience, nakita, while He took with us by the way, and while He opened to us the Scriptures. Doon lang sila natauhan, mga kapatid. And they rose up in the same hour and returned to Jerusalem and found the 11 gathered together and them that were with them, saying, the Lord is risen indeed, and that appeared to Simon. And they told what things were done in the way, and how He was known of them in the breaking of the bread. Minsan, mga kapatid, sa tindi ng daladala natin sa buhay, lulugo-lugo na tayo. But one word is enough for us. Minsan, isang word lang ang marinig natin sa pulpit. Isang word lang na salita ng Diyos ang mabasa natin. Anong nangyari sa kanilang dalawa? Buhay pala si Jesus Christ. I-report na natin doon. Pero ano ang nangyari, mga kapatid? Yung dating emosyon, yung dating aura nila, yung dating countenance nila na lulugo-lugo. Nung si Jesus, anong ginawa ni Jesus? Nung nakisali lang si Jesus ulit, grabe, Lord, we are so thankful. Ang buhay namin dati lulugo-lugo, malungkot, lonely, troubled. Pero nung pumasok ka, nung nakialam ka sa buhay namin, ano ang nangyari? Umiba, mga kapatid, ang takbo ng buhay natin because of Him. Yung transition, ito, yung dating lulugo-lugo, bagsak na, biglang ito yung maganda May mga tao na paglapit sa atin, masaya tayong dalawa, Brother Norman. Nung dumating yung tao na yan, pagtalikod niya, biglang bagsak na rin kami ni Brother Norman. Pero si Jesus Christ, iba. Iba itong Diyos natin. Basta siya makisali, siya makisawsaw, siya makialam sa buhay natin, i-expect mo na gaganda ang buhay natin, mga kapatid. Lalakas ang takbo ng buhay natin. Marami sa atin, sa hospital, mga kasamahan natin, wala na bang ibang makikialam dyan? Bawal ang bisita sa hospital. Ikaw lang mag-isa doon. Walang magagawa. Ni anak, ni tatay, ni doktor, bibisitahin ka lang kung anong oras, ni nurse, bibisitahin. Ibig sabihin, you are alone. Pwedeng maraming pumasok kung ano-anong kaisipan. Pero ang Diyos biglang mag-i-interfere. Wala kang kamuang-muang, bigla na lang may thought na papasok. Yung thought na yun na naisip mo at yun ay thought na galing sa Diyos, para kang na-energize bigla. Yung akala mo, yun na. Mayroon kaming ganung karakter. Yung tawag natin dyan, yung Google search. May mga ganun kaming karakter. Okay ka, pero pag-check mo ng Google, pagkatapos mo lulugo-lugo ka na. Dahil yung kapirasong pigsa, ang akala natin, tumor na. Tapos biglang i-remind tayo ng Diyos, wala ba akong nagawa sa buhay mo? Hindi ba ako gumagalaw sa buhay mo? Tapos biglang, Lord,
we are very sorry. No, yun lang naman lagi. Lord, after all these things, marami kaming pagkukulang sa iyo. May mga thoughts na kung ano-anong pumapasok dyan. But after that, Lord, you showed us, you've given us the strength, pinalakas mo kami ulit, all for your glory. And Lord, again, we are very sorry, Lord Jesus. And then, we must move on. No, balik tayo ulit na ang Diyos natin may ginagawa at may nagagawa at marami pa siyang nagagawa, mga kapatid, sa buhay natin. Sa verse 36, and as they spake, Jesus himself stood in the midst of them and said unto them, peace be unto you. So, yun na naman. Sabi ni Jesus, laruin ko nga kayo. Bigla na naman siyang nagpakita, but they were terrified and affrighted and supposed that they had seen a spirit. No, because Jesus, when was in a glorified body, he was not subject anymore to laws of nature. Pwede siyang lumusot kung saan-saan na lamang. And again, because he was God and he is God. No, suppose that they had seen a spirit, and he said unto them, why are you troubled? And why do your thoughts arise in your hearts? Behold my hands and my feet. No, that it is I myself. Handle me and see, for a spirit that not flesh and bones, as you see me have. So again, mga kapatid, the assurance of our God, no, normal na andyan tayo minsan sa ganong klaseng emotion, sa ganong klaseng feelings, and God, and we are always very sure, no, na ang Diyos natin ay sinasamahan tayo lahat sa ganong klaseng bagay. But for us, we must always become familiar kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay natin. Thank you, Jesus, for this morning. Thank you, Lord.